For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko ba na-reach yung kinita ko na almost 76,000 sa YouTube last year 2024. Actually guys, kung i-compare nyo yan sa ibang mga YouTuber, sa ibang mga big content creator dito kay YouTube, sobrang liit pa lang yung kinikita ko na yan dito kay YouTube compared sa kinikita nila. Yes mga ma'am sir, talagang malaki ang potential dito kay YouTube na makapag-earn ng malaki. Nowadays kasi nakafocus yung mga tao sa paggawa ng mga videos sa Facebook, kaka-reels. Nakalimutan nila na po pwede rin silang kumita dito kay YouTube. Actually mga ma'am sir, kung tatanungin nyo ako, kung ikukumpara natin ngayon, mas higit pa na mas malaki ang bigayan dito kay YouTube compared kay Facebook. Kaya nga kung napapanood ninyo ang video na to, baka ito na yung sign para magsimula ka na gumawa ng YouTube channel mo this year 2025. Anyway, kung may plano kayo at nagbabala kayong gumawa at magsimula maging isang content creator dito kay YouTube, meron tayong mga tutorial video dito kung paano magsimula at gumawa ng YouTube channel. So, panoorin nyo lang po itong video natin na to. And dito sa video na to, magbibigay ako ng ilang mga tips kung paano mo ma-boost yung earnings mo dito once na monetize ka na kay YT. Pero sabi ko nga mga ma'am sir, yung kinita ko po dito last year dito kay YouTube ay hindi ko po minagic. So, pure hard work po talaga lahat. At isa pa mga ma'am sir, ito share ko lang. Nung sinisimulan ko pa lang yung YouTube channel ko noon at pinili kong ituloy, hindi ako sumuko kahit na nakakatamad na kasi ganun talaga sa umpisa. So hindi ako magka-come up doon sa thought na kaya ko pala. So kaya pala natin kahit na housewife lang tayo, kahit nasa bahay lang tayo, aalaga tayo ng bata, kaya nating magkaroon ng sarili nating income dito kay YouTube. So, ito na nga, ano ba yung ginawa ko? Paano ko ba na-reach yung income ko na almost 76,000 last year 2024 dito kay YT? Bilang isang small content creator, hindi talaga madali. Kaya kinakailangan mo yung mga bagay na to para mag-grow at ma-improve yung channel mo. Number one is self-discipline and time management. Pinakailangan din natin dito guys ng disiplina at time management every time na mag-i-schedule tayo ng paggawa ng mga content natin. So, syempre, kinakailangan masunod yun. So, iset natin sa isip natin na yung bawat araw dito kay YouTube ay pera. So, kung gusto mo talagang mag-grow as a content creator kay YouTube, kinakailangan mong magkaroon ng disiplina at time management dito. Kasi sa paggawa ng mga content guys, di ba, dapat na ma-manage natin ang maigi yung schedule natin. So as much as possible, daily uploads ka. Yes, mag-daily uploads ka, lalong-lalo na kung may tina-target ka. Tina-target mo ma-monetize yung channel mo, tina-target mo yung ganitong earnings per month. Alam niyo mga ma'am sir, nakakatamad lang yan sa una. Pero once na sumahod ka na and nakasahod ka na, so dyan na talaga yung time na sisipagin ka na, sasabihin mo sa sarili mo na, kailangan ko sipagan, kailangan ko maset yung ganitong earnings para makasahod ako this month. Okay, pangalawang tips para ma-reach nyo yung tina-target ninyong earnings dito kay YouTube. Number 2, always choose the right content. Yes mga ma'am sir, ito talaga yung malaki talaga yung papel na ginagampanin nito para mag-grow yung YouTube channel mo at ma-reach mo yung tina-target mo na earnings dito kay YouTube. So kinakailangan talaga ay tama yung pagpili natin ng content natin. So ito i-share ko lang. Ako kasi mga ma'am sir, ito nung pagsimula ko dito sa channel ko na to, yung pinakaunang video na in-upload ko na hindi ko ini-expect na yun yung video na magbo-boost ng subscribers ko at hindi ako nahirapan na ma-reach yung 1,000 subscribers dahil lang sa video na yun. So bago ko ginawa yung video na yun, nag-isip muna ako kung ano ba yung video na papatok sa mga tao. So ano ba yung video na alam kong makaka-relate yung mga tao, yung makakatulong sa mga tao, yung may mapupulot silang idea. Gumawa ako noon ng isang video tutorial kung paano makakuha ng bahay sa pag-ibig sa murang halaga. So yun yung pinakaunang video ko dito sa channel ko na to na hindi ko ini-expect na magkakaroon kaagad ng mga views at yun yung mag-boost ng subscribers ko. Kaya hindi ako nahirapan ma-reach kaagad yung 1,000 subscribers. Wow! Pagkakatanda ko mga ma'am sir, hindi ko pa na-upload yung video na yun. Nasa 28 subscribers pa lang yung channel ko na yun. Then after ko ma-upload yung video na yun, nagulat ako kinabukasan, naging 100 plus. So
So, nung mga sumunod na araw, naging 300 plus subscribers na. Medyo natagalan lang ako doon sa 4,000 watch hours. Siguro mga 3 to 4 months bago ko na-reach at saka bago ako na-monetize. Imagine, grabe, 3 to 4 months talaga yung chinaga ko talaga mga ma'am sir. And hindi rin po ako nag-join sa mga paangat program na yan, sa mga sub to sub na yan, play to play. Also, hindi rin ako nagpa-boost kasi uso na yung mga boostings ngayon. Halip na mag-grow yung channel mo ay baka mawala pa kapag nag-join ka sa mga ganyan. Kaya po, yan yung isang tip na may-share ko sa inyo. Dadaanin nyo talaga sa content na gagawin ninyo. Talagang mag-iisip ka dito kung ano yung tatangkilikin or patok sa mga viewers mo. Number 3 naman is consistency. So, kailangan mga ma'am sir, consistent tayo dito as a content creator. Alam naman natin yan na kailangan talaga. Hindi pwede na ngayong araw gagawa ka ng content and then yung sunod mo ng content is susunod na linggo. So, hindi po ganun kung meron kayong tina-target na earnings dito kay YouTube. As much as possible, daily talaga yung uploads kung meron tayong tina-target na income dito kay YouTube. Actually, yung iba, 2 beses pa nga mag-upload sa isang araw, 2 beses, 3 beses, ganun talaga. Yun yung talagang may tina-target talaga yun na earnings monthly. And number 4, mga ma'am sir, sa mga baguhan, ito, tip na mabibigay ko sa inyo, wag na wag kayong magjo-join or gagawa ng mga illegal activities dito kay YouTube. So, nabanggit ko nga kanina, yung tinatawag na paangat program or yung mga sub to sub, play to play, yung boostings ng mga channels. So, iwasan nyo po yung mga illegal activities na yan kung ayaw po ninyong mawala yung channel nyo dito kay YT. Kasi darating yung time na madidetect yan ni YT, malalaman yan. At sayang naman, baka mawala pa yung inyong channel na pinaghirapan. Nabanggit ko nga mga ma'am sir doon sa unang vlog ko. So, nabanggit ko doon na almost 3 years na ako na content creator dito kay YouTube. Actually, yung 1 year ko mga ma'am sir is nag-failed ako doon. So, bakit ako nag-fail doon? Monetize na yung channel ko, pero nag-join pa rin ako sa mga illegal activities ng ibang mga grupo ng mga YouTubers on which is nawala yung aking YouTube channel. So, natuto na ako doon mga ma'am sir. Hindi na talaga ako nag-join and talagang nag-set na ako ng goal na dadaanin ko talaga sa content and mag-iisip talaga ako ng content and ayoko nang mag-join sa mga illegal activities na yan na talagang bawal kay YouTube. So, as much as possible mga ma'am sir, sikapin ninyo na organic lahat. Yung inyong subscribers, yung inyong watch hour, then yung mga likes ninyo. Di bali ng matagal, at least sure ka na wala kang nilalabag sa community guidelines ni YT. And another tips kung papaano pataasin yung revenue mo dito kay YouTube, mag-upload ka lang palagi ng mga videos. And yung mga videos na i-upload mo, as much as possible, 8 minutes pataas. So, mga 8 minutes pataas yung mga video na i-upload ninyo para pwede kayong maglagay dyan more than 1 na ads. Unlike kapag less than 8 minutes, so limited lang yung ads na mag-a-appear sa mga video natin. 'Di ba? Pero kung mga 8 minutes pataas, so pwede kang mag-place ng more than 1 ad slot. So, ayan lang muna yung ilang mga tips na maibibigay ko sa inyo guys. I will upload soon yung next episode ng video na to about mga tips and secret kung paano tumaas yung kita mo dito kay YouTube. So, ayun lang mga ma'am sir. I hope nakatulong po sa inyo yung video natin for today. And if you think na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So, yun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!